Malaki pong kasalanan at kalungkutan na meron tayong almusal, meron tayong merienda, may tanghalian tayo, may merienda tayo, may hapunan tayo, may midnight snack po tayo, pero pagdating sa salita ng Diyos, wala tayo. Wag po nating pahalagahan ng gusto yung ating pisikal na pangangailangan, temporal po yan. Ang totoong tao sa ang inyong espiritu. At ang pagkain po nun ay hindi po karne, hindi gatas, hindi itlog, hindi isda, hindi tinapay. Ang pagkain po nun ay itong infallible, perfect, unadulterated Word of God. Kaya the more na kumakain kayo ng Word of God, the more yung faith kayo tumitibay at kayo po'y lumalakas at imposibleng magkasakit kayo. Amen? Na lahat ng lalabas sa bibig niyo ay puro salita ng Diyos. Paano natin malalaman kung ang isang anak ng Diyos kagaya niyo ay nagbabasa ng Bible? Ganito lang po yun. Kung sino po yung kausap niyo, saan man kayo naroon, lalabas sa bibig niyo yung Word of God. Walang mura na dulas ka o sinasadya mo. Kinakala, wala lalabas sa bibig niyo pong pandaraya, panluloko, pagsisinungaling. Dapat nagsasabi tayo ng totoo. Amen. Hindi tayo sobra, hindi tayo kulang. At higit sa lahat, hindi po tayo man pleaser, tayo po ay Jesus lover, Jesus pleaser, and God the Father pleaser. Lalabas sa bibig mo yung Word of God. Hindi pwedeng ikaila. Jesus said in Matthew 12:34-36, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kung yung puso mo puno ng Word of God, lalabas yan. At pag may dumating na bad report mula sa doktor, may cancer ka, hindi ka na makakakita, hindi ka na manganganak, hindi ka na makakaahon sa kahirapan, magiging magulo buhay mo, hindi ka matatakot. Ang sagot mo hindi ako tatabalan yan. Tinapos na ng Jesus sa krus yan, siya aking balutit, kalasag, exempted ako dyan, anak ako ng Diyos.